Praise God. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Ito po ang unang Sabado ng Mayo. At kahit po bagong buwan ho tayo, pagpapatuloy pa rin po natin ang ating pinag-aaralan about our identity in Christ. Because it is very important for a believer na makilala po niya kung sino siya kay Kristo. This is so powerful na kapag hindi mo alam kung sino ka, hindi mo alam kung ano yung mga rights, privileges, your power, and authority. And in other words, kapag hindi mo alam kung sino ka talaga kay Kristo, madalas talunan ka ng dyablo. Pero sa Calvary, wala na pong talunan. Lagi ho tayong panalo. Maraming pagsubok, maraming problema, maraming sufferings, pero it doesn't mean na loser ka, kapatid. You are victorious in Christ. You are more than conquerors because Jesus loves you. Amen? So, napag-aralan po natin nung nakaraang buwan, we are children of God. I am a child of God. That means God is your Father. And then, yung pangalawa po, napag-aralan po natin, I am a citizen of heaven. That means God is your King. And pangatlo po, napag-aralan po natin, I am a new creation. That means God is your Creator. At yung huli po, napag-aralan po natin, I am a friend of God. Last week lang po ito. That means God is your lover. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Walang ibang lover, walang ibang friend na pwede kanyang mahalin ng 24/7 kahit tulog ka na, kahit balasubas ka sa mga panahon na meron, na araw na napasaway ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. Amen. I hope na tututunan po natin ito at nababago po ang isip po natin. We need to win our souls. Ito po yung tinatawag na soul winning. Ang soul po natin, this is our mind, our intellect, our emotion, the power, our will, the power to choose. Ito po ang soul po natin. So kaya nga po, be transformed by the renewing of your mind. Matransform po ang soul po natin na talaga pong convince tayo na ibang person na po tayo ngayon. Yung dati tayo, wala na po yun because we are new creation in Christ. Ngayon po ang pag-aaralan po natin is I am a disciple of Christ. Pag tayo po ay disciple of Christ, that means Christ is our teacher. Amen. So ano po ang disciple muna? The noun disciple comes from the Latin word discipulus. Yung sabi po dyan, which means student, learner, or follower. Noong pong elementary po ako, nag-aral po ako dyan sa Clemendes, naririnig ko po ang mga teachers, ang tawag po nila sa kanilang mga estudyante, kundi po pupils, disipulo. No, yan po ang disciple. I am a disciple of Christ. Siguro po na ano natin last month, wow, I am a child of God, wow, I am a friend of God. Ang gaganda po ng ano. Pero ngayon po, yung function natin, ang pag-uusapan din po natin ngayon dito, I am a disciple of Christ. Ano ba ho natin? So student pala tayo, learner tayo, follower tayo. One of the earliest places disciple showed up was in the Bible. Ang word na ang disciple po, para pong sinasabi dito, nag-originate talaga o na mas nakilala sa Bible, where it means a follower of Jesus. Sometimes, specifically, one of the 12 apostles. It's still used that way in religious speech and writing, but it can also describe a serious, dedicated follower or student of a teacher or leader. Amen. Tayo po lahat, somehow, meron pong nagli-lead sa atin. Kung member ka ng CU, yung nagli-lead sa'yo, yung forerunner. Amen. Leader po yan. Now, kung ikaw ay kabataan o nasa puder ka pa ng nanay mo, ang leader mo, mga magulang mo. Kapag nasa school ka, ang leader mo, ang teacher mo. Kapag ikaw ay nasa trabaho, meron kang boss, meron kang leader. So, saan man tayo magpunta, somehow meron pong leader tayo na fina-follow or we learn from them. Kukunin po natin ang text po natin dito sa Matthew 16:24. Sabi po dyan, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Let's pray. Heavenly Father, we continue to worship, bless your holy name, and thank you for being so good to us. Alam po namin, Panginoon, na narito ka, narito po ang presensya mo. Holy Spirit, you are here.
we allow you to move to each and every individual, O God. Continue to reveal Jesus to us. Continue to reveal the words that we are about to receive from the Scripture, from your word, O God. And Lord, as I declare your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Lalo na po sa mga first-timers po namin. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang kausap po ni Lord dito na sinabi niyang sino man ang gustong maging disipulo ko, sabi po dyan, no? Kailangan pong itatwa ang sarili. Deny themselves, take up their cross and follow me. Now, ang ibig sabihin lang po ng deny yourself po dito, medyo shortcut lang po natin ng konti. Ibig sabihin po nito, pinaprioritize po natin ang Diyos kaysa sa sarili po natin. Pinaprioritize po natin ang ibang tao kaysa sa sarili po natin. That is denying ourselves. But yung take up your cross, ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, before we can follow Him, ang cross po, it's a symbol of suffering and shame. Willing ka na mag-suffer, willing ka na dumaan ng maraming persecution, tribulation, at mga sufferings sa buhay, paninira, kasama po yan. Persecution, no? Kasama po yan. Shame, na parang napapaihiya tayo dahil mga born again po tayo. But it's okay. Amen. Alam, mag-amen kaya kayo? Mamasa ko yan ni Pastor, yung kaya puro blessing. Kaya ka pa mabundat yung blessing. Now, blessing din po ito, to be a disciple. This is a blessing to be a disciple ng ating Panginoon. But then we need to learn. So, let us learn more about this context na sinabi ng Lord, deny ourselves, take up our cross, our own crosses, and in that way, we can follow Him. Number one, to become a disciple of Christ, one must be, of course, a follower of Christ. Kung disciple ka ng Panginoon, talagang dapat kang tagasunod. Hindi mo pwede sabihin disciple ka ni Kristo, pero pasaway ka. Sabi po sa Luke 14:26-27, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Wow. Sino pa pong gustong maging disciple ni Kristo dito? Amen. Praise the Lord. Ay, pastor ako, buri ko, friend of God na ako. Child of God na ako. Ang sabi po niya, you cannot be my disciple if you do not hate your family as well as yourself. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Inulit na naman po niya yon. Now, ang pagkakasulat po ni Dr. Luke po dito, it seems harsh. Ano ba talaga, marami pong, yan ba ang Kristo na nagtuturo ng pag-ibig? Bakit sinabi niya kailangan mong kamunghian ang pamilya mo, pati ng sarili mo? Hindi tayong pwedeng maging tagasunod niya kung hindi mo kamunghian ang iyong magulang, mga magulang, ang pamilya mo, maging ang sarili mo. Ang sabi po niya, such a person cannot be my disciple. Napakabigat po nito. No, kung hindi po natin talaga naunawaan to, magdadalawang isip po tayo, kabagsik na naman Kristo. Na anong rin ang sabi ng Kenny? Well, tingnan po natin ang Matthew 10:37-38. Para mas maunawaan po natin yung word na hate. Ano ba yung sabihin ni Luke doon sa word na hate doon? Anyone who loves their father or mother more than me. Ito pala yung ibig niyang sabihin. More than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Ang sinasabi lang pala ni Luke dito na you need to hate your father and mother, your family, as well as yourselves, ay yung dapat mas mahal natin ang ating mga pamilya. Mahal din natin ang ating sarili. Amen.
Hindi nyo mahal yung sarili. Kung hindi nyo mahal yung sarili, nung iyakaluguran yung sarili yun nila, dapat alako sa Lord. Kasi you can never give what you do not have. Kaya sabi ng Lord, love your neighbor as you love yourself. That means, kung paano mong mahal ang sarili mo. So it's not wrong to love yourself. It is not wrong to love your family. Pero dapat, ang number one, si Kristo. Ay siguruhan din dyan na naman ng birthday nitang barkada ko. Kalagad na yung birthday, once a year mo. O makanano kang disciple kanita. Ako po nung akong music director, may mga magpapaalam. Marami po akong dinisiplina dyan. Marakal Balasubas kanita. No, kahit po music director pa lang ako, hindi man po ako pastor. Ote ako, may practice. Kuya, kasi birthday ng kain, once a year mo yung kain. Makanyan. O ako, tutugtog ako. Dapat mag-practice kayo. Makita mo kasimple. Kaya ba't, nung makanyan yung priority, ako mag-member kayong worship team. Kasi commitment yung kailangan kayo. Kaya mo ating birthday, po ang kain. Kalabi po, katanong niyo po ako, ikaw pastor, sa amin po kasi hindi talaga uso ang birthday. I remember the time, I think more than 5 years ago, umuwi po ang aking family from San Diego, California, to celebrate my birthday, you know. Siguro more than, ano na po yun. Anyway, hindi ko, nakalimutan ko na po kung anong edad ko noon, kung anong birthday. Pero pag uwi nila, sinundo ko po sila, pinag-drive, and then, nung pag-uwi nila, sinabi ko sa kanila, bukas birthday ko, kasi kinabukasan birthday ko, pero hindi nyo ako makakasama. May ministry ako sa Peñel. Meron na ako appointment. And I thank God ang family ko, iniuna ang Diyos. Sabi niya, sige, unahin mo kung anong dapat mong unahin sa Diyos. Maraming araw na pwede nating i-celebrate ang birthday mo. Yun po yung, And then, yung iba po sa atin, birthday ko yun. Alam mo, may kapansin ka na ako. I'm not against the celebration ng birthday. But if your birthday party nakasentro sa'yo, that is satanic. Naging report ko po yan sa Bible School about Satanism. And one of their major celebrations na sineselebrate po nila, one of the major important events sa kanilang grupo as Satanism is yung birthday. Because ang sinasabi po ng birthday daw, you are the center of the universe during that day. And that is why you can never find any verse in the Bible na sineselebrate yung birthday every year. Pero binibilang nila ang taon nila. Hindi sinabi ni Jesus, hoy, birthday ko ngayon, Pasko. Hinawata pa. Mag-exchange gift tayo. No, there are many things na akala mo, dinideny mo na ang sarili mo, pero inuuna mo pa rin ang sarili mo. Are you willing to suffer? Are you willing to give up everything? Ako po, glory to God, hindi ko, ang pinagmamalaki ko po sa buhay ko for 18 years and 4 months now, na nagdadialysis po ako ay ang Lord. Ang Lord lang po. I have so many sufferings, pains. Even right now po, pagkatapos ko pong lumabas ng ICU 3 weeks ago, bubalik po yung mga sakit po sa mga joints ko. Mas masakit. Kaya kung minsan, kanina sabi ko, Pastor Jun, pakibuhat mo nga itong bag ko para makahawak ko sa rin. Nakita niyo po, nahihirapan po akong magano. I have the reasons na sabihin ko, marami namang pastor, sila na lang mag-preach. May pin. Kanina pa po akong umaga dito sa DEP, and then meron po ako pinuntahan na bahay na pinabless po niya. Napakaganda po ng bahay, blessing po. Napakabata pa lang po nila, but dahil tapat sila sa Lord, binigyan po sila ng 6 million house. Wow. Batang-bata pa lang po sila, wala pa yata, lalapang 30s dito or early 30s, wala pa, no? Pero tapat po sila, lalo na sa pera. Yan naman, pastoral. Nung ikay balasubas ka pa mo rin. Alam ko wala nang ganyan sa Calvary pagdating sa pera. Lord, we give everything to you. Amen. Kaya nga po,
This is the cause of being a follower, being a student, a disciple of Christ. This is next level of faith. Para hindi ka na maging baby, kapatid. Hindi ka na maging matampuhin. Amen po ba? So to be a follower of Christ, we must be willing to give up not just ourselves, but also our loved ones and place Christ first in our lives. Laging number one si Lord. Laging number one si Lord. Meron pong isang event in the Bible wherein a rich young man, a rich young ruler, nagtanong kay Lord, ang sabi niya, teacher, paano ba ako maliligtas ka na? Good teacher. Ba't tinawag mo akong good? There is only one good. God is good. Ibig sabihin ba, tinatawag mo akong Diyos? Yung po sinasabi ni Kristo. But anyway, kanya. Ano ba nakasulat sa commandment? Love your neighbor, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Lahat po lang yan, ang sabi niya kay Kristo, ginagawa ko na yan lahat pa nung bata ako. Kanya. Talaga? Ano po ang sagot po ni Kristo sa kanya sa Matthew 19:21? Sabi niya po dyan, Jesus answered, if you want to be perfect, dahil mayaman po siya, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. You will have treasure in heaven. Ano ito? At makaputot siya. Ito palang tibing ka. Anyway po. Disturb ko ka rin. You will have treasure in heaven, then come and follow me. Alam po natin ang kwento. Malungkot po siyang umalis. Napakalungkot niya because what? Bakit po? He was very rich. Ang blessing po, pwede po yang maging paginabang or maging sumpa. Ito pong lalaking ito na mayaman, although ginagawa po niya ang 10 Commandments, sabi niya buhat pa po ng ano po siya, pero ang hindi niya alam, mas mahal niya ang pera kesa sa Diyos. Kaya sinubukan siya ng Panginoon. Hindi niya sinasabi, pwede mo naman pagtrabahuin ang ano mo. Ang ano na talaga ng Lord, ang ano ho dito, ang susi dito, if you want to be saved, follow me. But you can never follow me if you do not deny yourselves. Take up your cross and follow me. So ano pong ibig sabihin po dito ho ni Kristo? Sabi po ni Kristo dyan, mas madali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makapasok sa langit. Ang mga disciples na ano po, ay Lord, sinong maliligtas? Kasi po, yung camel, mas madali daw pumasok sa sa butas ng karayom. Ang sabi ng Panginoon, with man, it is impossible. Ibig sabihin po, kahit anong gawin natin, hindi tayo maliligtas. But with God, all things are possible. Kaya kaligtas, kapatid, ako at ikaw ay ligtas, biyaya ng Panginoon. Hindi natin pwedeng kung gaano karaming good works. We are doing good works because we are already saved. Kasi nga, children of God tayo. New creation na tayo. Dapat lang na magbunga ka. Kung tunay kang nabago, dapat lang na nagbubunga ka ng mabuti. Kung talagang anak ka ng Diyos, dapat asal anak ng Diyos ka. But hindi po yung asal natin o yung gawa natin ang nagligtas. Ano po ang nagligtas sa atin? Grace through faith in Jesus Christ. Walang bayad. Amen. So to be a follower of Christ, we must be willing to give up not just ourselves. We must be prepared to give up everything. Sorry po. No, inulit ko na naman ito. We must be prepared to give up everything we possess in order to follow Christ. Prepared ka ba na pag sinabi ng Lord, ibigay mo yan sa ganyan. Ibigay mo yan sa ministry, ibigay mo yan sa mission, ibigay mo yan dun sa taong nangangailangan. Handa ho ba kayo? Amen. Pagpagalang kayo ni Pastor. Niniwaring may kalakasan kaya ka. Alam niyo po, isang ugat lang ang magbara o pumutok sa utak po natin. Nakapwedeng magpagal. Baka po hindi ka lang nakaratay, baka patay ka na.
ang lahat ng kalakasan, pagtibok ng puso natin, maayos na ugat natin, lahat ng sistema sa katawan po natin, it is all by the grace of God. Kaya kung nagpapagod ka man at napapagod ka sa trabaho at kumikita ka, hindi yan dahil sa iyo, dahil sa lakas at biyaya na pinagkakaloob ng Amang Diyos na nasa langit. Kaya pag mayroong sinabi ang Diyos na, are you willing to give up this one? Amen. Yung iba po, kung minsan may pinapag-give up sa inyo ang Lord na, i-give up mo na yung trabaho mong yan, hindi nagbibigay ng glory sa Lord. Yung pong, meron pong kinuwento po sa amin kasi give up po niya yung trabaho niya. Ano po siya, nagmi-mix po siya ng wine. No? At meron po sa atin, mga grocery po nila, give up ang kanilang mga pagtinda ng maalak at mga beer. Pero lalo silang binless ng Lord. I've heard po noon sa DZAS, sa FEBC, mga chemist po sila ng malaking pagawaan ng alak at saka beer. Chemist. Malaki po ang sahod. Pero na-born again po sila. And then, ayaw po nilang i-give up ang ano po kasi malaki talaga ang sahod. Mantakin nyo, ano po yan, no? Malaking kumpanya po yan, hindi po basta matitinag, ako na yung babanggitan. Pero, give up po nila. One day, bakit? Nung minsan pong ayaw nilang i-give up, umuwi po sila sa mga kantong pauwi sila, nakita po nila mayroong nagiinuman, maya-maya, nag-away po, nagsaksakan. Dahil yung produktong minimix niya, yun po ang kanilang ininom. Na-convict po siya. Parang sabi niya, naging accessory ako sa ganung ano. Kaya give up po niya. Ano pa ho ang pinapag-give up ng Lord po sa inyo? Boyfriend, girlfriend na hindi Kristiyano? Kapag hindi mo mag-give up ang isang bagay na pinapag-give up ng Lord, yan ang Diyos mo. Si Abraham, na pag-aralan po natin last week, yung pong pinakamamahal niyang anak na hinintay niya for 25 years, hindi po siya nag-alinlangan na ibigay sa kanyang kaibigan. Sa kanyang Diyos at kaibigan. Amen. Now, think about this. Ano pa ba ang pinapag-give up ng Lord sa inyo? Yung iba po, napakadali lang na pinapag-give up ng Lord sa inyo. Anak, bawasan mo yung FB tsaka yung Netflix mo. Lord, ininamong enjoyan ko kayong biye ko. O sige, yan namong samban mo yan at sabihan mo kaya, ligtas na ka. You know, malapit na po dumating ang Panginoon. That is why ito po ang mga messages po ngayon. You need to evaluate yourself whether you are a true Christian, a true follower, or a true disciple or not. Otherwise, you are wasting your time. Sayang yung pag-aaten mo, pagkukunwari mo, pero impyerno ka pala. Ang tunay na ligtas, fully surrendered kay Lord. Sabihin niyo po, fully surrendered. Talagang lahat po ibibigay, pati na po ang buhay. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko. Baka kalahating buhay na lang po ngayon. Puso at kaluluwa. Amen. I hope meron po tayong nakukuha dito ano po ang being disciple. Sa John 8:12, sabi po ng Panginoon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever, sino man, whoever follows me, ang sabi po dyan, will never walk in darkness, but will have the light of life. Habang sinusunod mo si Kristo, ikaw ay nagiging ilaw sa mundong ito. Pero kung minsan, nakikiupo ka pa sa isang bisyo, sa isang sugalan, no, napupundi ang ilaw mo. At ikaw ay nasa darkness uli. Whoever follows me will never walk in darkness. Ngayon, ang ibig sabihin po ni Kristo dito, kung talagang ikaw ay follower, hindi ka hihintong susunod kay Kristo. Because sabi niya po dyan, whoever follows me will never, hindi ka na babalik sa kadiliman, but will have the light of life. Binibigyan ho tayo ng, kayo po'y ilaw. Tinitingnan kayo ng mga taong nakapalibot po sa inyo kung kayo'y makatunay na Kristiyano. Sa inyong trabaho, sa inyong family, sa kapitbahay po ninyo,
Maging yung mga delivery rider na nagpupunta po sa inyo. Kung paano nyo po sila tinatrato, kung pinagsusungitan nyo pa ho yan, yung palabalo, member ng Calvary Temple. Ano yung mga face mask siya, iayaka yan. Akakit kini, kanya pa mong kahit, tas siya pa mong gamatan. Talagang matas siya pa gamatan, makaltone, kilikili, makanya niya pala ugali. Kaya nga po, dapat maging ilaw tayo kahit kanino. Amen. So we become the light of the world when we follow Jesus. John 10:27-28. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Kung tayo po'y mga tupa ng Diyos at hindi tayo kambing. Amen? Mga tupa, amen? O parang mayroong amen. Ating may liliyata. I give them eternal life. They shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Alam niyo po, pinangahawakan po ng mga naniniwala sa once saved, always saved po ito. Yung they shall never perish. Yung never ba? Never. Kasi po, tinanong na ako ng ganyan, yung isang kausap namin ni na Pastor John, Pastor Easton. Isa po siya pastora, missionary. Sabi niya, Pastor, kaya sabi niya akin, itong never dito sa John 10:28, kailan ba magiging hindi never ito? Tignan niyo po yung 27, kako. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Kapag hindi ka na nagpa-follow, hindi mo na pwedeng kamtan yung never perish. For as long as you follow Jesus, you can claim the verse 28 that I give them eternal life and they shall never perish. But if you are not following Jesus from your heart, you can never claim that you have eternal life and that you shall never perish. Amen. Bible po yan, hindi po ako may sabi. Yung pagkakadamang data magsabi-sabi ang gaganda po nilang magsalita pero hindi biblical. Kaya pinakaragultaan niya po, hindi para babasaya. Anting dyan yun naman siguro na, explain mo na yun. You shall never perish, ang sabi po dyan, if you follow me. If you listen to my voice and follow me. If you listen to my word, take heed to my word, and obey me. Yan po ibig sabihin yan. Yan po ang tunay ng mga disciple. So followers of Christ have the assurance of salvation kung follower ka talaga ni Kristo. Amen. Sino po dito ang follower ni Kristo? Magsabing amen. Ibig sabihin po, assured po kayo ng salvation. Kung anytime mag-rapture po ngayon, walang maiiwan dito. Amen. Yung po ang prayer po namin lagi ng mga pastor. Ako po, personally, yung po prayer ko, Lord, alakang lalakuan. Karin taga Calvary Temple, pati pamilya. Bakit po? Dahil hindi po biro ang impyerno. Totoo ang impyerno. Huwag kayong maniwala na hindi totoo ang impyerno. Kung nabasa niyo po Matthew, Mark, Luke dyan, mas madalas pong nabanggit ni Kristo ang impyerno kaysa sa langit. Dahil talagang napako po siya sa krus para iligtas tayo sa impyerno. Hindi tayo iligtas sa wala lang. Ang sabi nila, wala naman yung impyerno, basta pag namatay ka, hindi ka lang nag-exist. That is not true. Spirit is spirit. Ang spirit is life. You can never kill spirit. Mananatiling buhay yan. Either buhay na walang hanggan kay Kristo o buhay na walang hanggang pinaparusahan sa dagat-dagatang apoy kasama si Satanas at ang kanyang mga impyerno. Ang sabi ng Bible, hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ginawa niya yan para kay Satanas at sa kanyang mga lingkod. Subalit, meron pong free will, choice ang tao. Kung magiging follower ka ni Kristo, hindi ka napupunta ng impyerno. Pero kung hindi ka follower ni Kristo, impyerno pa rin ang tao. Mark 10:28-30. Then Peter spoke up, we have left everything to follow you. Is this true? Was this true? Yes. Hindi sinabi ni Kristo na lahat ba iniwan nyo? Ang sabi ng Panginoon, truly I tell you. So sabi ng Panginoon dito, truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children, nakita niyo po ito? Yung pong mas mahal, walang sino man na mas minahal ako kaysa sa pamilya nila. Ano pa? Or fields. O sa kayamanan nila.
Na sabi dito, for me, para sa akin at para sa gospel, will fail to receive 100 times as much as this. In this, what? In this present age. Now, ulitin ko siya. Lord, ang sabi niya, iniwan po namin ang lahat para lang sumunod sa iyo. Totoong sinasabi ko sa inyo. Walang sino man nag-iwan ng pamilya, ng kayamanan nila, trabaho nila, para sa akin at para sa mabuting balita, sa salita ng Diyos, na hindi pagpapalain ng 100-fold sa buhay dito. Kaya po yung pagsunod kay Kristo, hindi kawalan. Ano man ang pinapag-give up ni Kristo sa iyo, hindi kawalan. Merong gustong ibigay si Kristo sa iyo na mas maganda, mas merong kapayapaan at merong kagalakan. Nagkamali po ang iba na, Lord, ang sabi na, I will follow you, pero let me bury my dead. Let the dead bury their dead, kanya follow me. Sabi po ng Panginoon. Kasi kailangan pa daw niyang i-bury ang kanyang father. Pag sinabi pong i-bury po yan, ang mga Hudyo po, kapag napatayan po sila, pagkahapon linilibing. Hindi po yan namatay na yung tatay niya. Ibig sabihin, hihintayin pa niyang mamatay ang kanyang tatay. So priority niya ang kanyang tatay. Masama ba yung pastor? Hindi po. Pero meron po mga paraan yan, paano ka maglilingkod sa Lord. Sabi naman ng isa, Lord, kanya maglilingkod ako sa'yo, pero uuwi muna ako sa aking pamilya, magpapaalam ako. Hindi po ito sa kanto lang yung pamilya na marahil nasa North Israel ang kanyang family. Ang sabi niya, ang sinumang gustong sumunod sa akin at lagi siyang tumatalikod, hindi siya worthy as my disciple, ang sabi ng Panginoon. Na kung ngayon po, handa tayong iwan o iniwan na natin ang lahat, but it doesn't mean abandon. I-abandon pa natin. Meron po mga kultong ganyan, no? Yung mga kabataan po natin, no? Sinave po namin dun sa isang church dito sa LNS. Kasi ang katuruan niya, ito po, kailangan yung iwan yung pamilya at bilang akong pastor, representative ni Kristo, ako ang sundin nyo. Mga teenager at early 20s po ito. Nalinlang po niya. Pero buti na lang po, in-invite po kami doon. Sabi ko sa mga kabataan, bukas may sabi-sabi tamo. So kahit po yung hindi natin member, merong nagtanong kung ano ba talaga ang totoong doktrina. Sabi ko, ano pa lang po siya, no? Nasa early 20s. Bata ka pa, kapag 30 ka na, anong gagawin sa'yo ng pastor mo? Pag 50 ka na, anong gagawin sa'yo? Di ba sabi ng Panginoon, my plans for you is to prosper you, not to harm you? Ang nice po ng Lord, mahalin ang pamilya. Si Peter po, sabi niya, bagamat sinabi niyang iniwan namin lahat, pero hindi niya inabandon ang kanyang family. Kasi po, nung nagkalagnat yun, nung binisita nila ang kanyang biyenan, may lagnat. Hindi sinabi na kanyang biyenan, kaya ako linagnat dahil sa'yo, sumunod ka sa Kristong yan, kanya iniwan mo pamilya mo. So ang pag-iwan po dito, hindi ibig sabihin pag-abandon. Yung pag-iwan talaga. Ang ibig sabihin lang po dito, unahin ang Diyos. Kung oras ng pananambahan, unahin ang Diyos. Kung oras ng CU, unahin pa rin po ang Diyos. Prayer meeting. Oras ng panalangin, pagbabasa mo ng Bible, unahin ang Diyos. Kung inuna mo ang Diyos, sabi po dyan, hindi pwedeng hindi ka mabless ng 100-fold, 100 times. Kailan daw po? Sa langit? Now, sabi po dyan, in this present time, ang sabi po dyan, anong mga blessing? Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields. Kapag ginibap mo ang pamilya mo, lalong pagpapalain ng pamilya mo. Kapag ginibap mo ang kayamanan mo, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Nagkamali po yung mayaman, akala po ng Lord, at saka marami sa atin, ang akala po natin, gusto ng Lord, mahirap ka. Maghirap ka, magdusa ka. Nakalimutan ng mayaman yung principle na kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay aani. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Ang akala niya, kapag ginibap niya ang lahat ng pinag-utos ng Panginoon yung kayamanan niya, maghihirap na siya. Ang hindi niya alam, ang prinsipyo ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi magsisinungaling. Pag sinabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo yan ng maraming beses. Ang hindi niya alam, lalo siyang yayaman. Akala niya maghihirap siya. Yung inaakala niyong, mag-first fruit ako, magta-tithes ako,
Akala nyo po, ano? Pero tanungin ko po kayo, I'm sure hindi kayo masaya sa inyong buhay. Kayong hindi tapat sa pera. Hindi kayo masaya sa buhay, wala kayong kapayapaan. Meron kayong nervyos kung minsan, kung ligtas ko kaya o aksidente, kami po. Ang tunay pong follower po ni Kristo, laging may kapayapaan. Dahil fully surrendered. Ibinigay na natin lahat kay Lord. Remember po yung isang bata na nagbigay po ng 2 fish at saka 5 tinapay. Pinakain yung libu-libong mga tao. Ilan po yung natira? Nag-multiply po, minultiply ni Lord. Kasi tinanim ng bata. 12 basket full. Mali kung sasabihin yung para sa 12 disciples yun. Hindi kasi sila ang nagtanim. According sa word ng Lord, at ang word ng Lord merong integrity. In fact, ang sabi po ng Psalms, He honor His word more than His name. Kasi po, kung ano ang word mo, yun ang nagiging pangalan mo. Ayan, yung malaram. Yun ang nagiging pangalan. Ayan, yung balasubas. Kaya nga po, ayan si Lord, ang mabuting Diyos. Kaya sabi ko, nung una, hindi ko maintindihan yun. Lord, you honor your word more than your name? The name above all names? Kaya lang po, naging worthy yung name of Jesus. Worthy is your name. It is because of the integrity of the word. Pag sinabi ng word, magaling ka na, magaling ka na. Pag sinabi ng word, pinatawad ka na, pinatawad ka na. Pag sinabi ng word of God, kapag nagbigay ka, babalik sa'yo, babalik yon. Ibinigay yon sa bata, siya yung nagtanim. Paano bubuhatin ng bata yun? Probleman mo ito. Praise the Lord. Kaya nga po, pero merong persecution. Napansin nyo, kahit binibless tayo, maraming nagpe-persecute sa atin. Along with persecution, and in the age to come, eternal life. Hindi lang tayo. Ito yung pinakamaganda. Tayo na naging disciple ng Lord, follower ni Kristo, iniwan ang mga pamilya pansamantala for the sake of Christ and His gospel, hindi lang ang pagpapala dito, higit lalo sa langit. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, amen. And someday yonder, we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Matindi po ang reward sa langit. Walang sayang sa pagpapagal mo, kapatid. Nung nag-umpisa po kami sa ministry dito, more than 15 years, ng mga unang pastor na, hindi pa sila pastor noon ho. Binuo po namin ang mission team, ang Tunay Lugod Foundation. Marami po kaming tinutulungan, pinag-aral, maging sa kabundukan. Marami po kaming ibinigay. Sabi ko po sa kanila, sa ministry, hindi pwedeng hindi kasama ang bulsa. Hindi pwedeng hindi kasama. Itang sabihan mong gagastos na ako kayong ministry. So, bakit? Kaya kalawari din. Ila ba kayong gido din? May sabi tamo kayo, nasabi ng Bible. Lord, sabi ni David, ano po yung pwede naming ibigay sa'yo na hindi galing sa'yo? Uy ka, na anong mapamye mo yan na ba't talaga kaya kaya? O ba't kayong gino? Alam niyo po, nagbigay ho tayo ng mga lumang damit sa mga kulot. Buri, may miya kaya pong, uling pong may payat ko kayong dialysis, dito pong Levi's ko, miya ko lang. Kami ito pa, ibawa niya. Anyang kabalik mi next week, after next week, kasi weekly kaming mamanik. No, para ma-develop po uli, o ma-develop yung relationship uli. Dahil nasira pong relationship natin, dahil marami daw tayong pangako na hindi tinupad, hindi pa ho tayo ang umahawak nun. Pero, sabi ko, ba't yulata susulod din kay? Dining BBM kaya kayo. Pastor, ini pong Levi's yan, 4,500 ya po yan. No, kayo. Pastor, may po lalawin niya kung magkano. Yung lalawin, yung BBM kaya kayo. Anak, kulot po ito mga to. Yung BBM po kaya kayo, yung BBM po kaya kami, pinaglumaan nyo na yan. Pero po tangi kayo, dinanda kayo itang best po, itang best papaya, best kamuti. Kaya po tang matot ka, best siya naman. Best ubi, ano pa pamiyada kaya katang, may nga pakarini kaya po. Andiyan nga lang kaming pera, sabi ko, manabono tam, di tala pong best.
brand yung shoes, brand yung tsinelas, brand yung malan. Go po. Yun ang kukutang kung banda no Carmela Sedi. Yun ang man signature, siyempre. Karela, lang po, yung importante, bayo yan. Alam niyo po kung sila, na-offend po sila dun sa binibigay po natin na mga damit na pinaglumaan, bagamat magaganda pa, ang Diyos po, palagay niyo po, natutuwa siya. Sa Malakay, basahin niyo po kung paano siya offended ng mga Israelites. Maiksi lang po ang Book of Malakay, 5 chapters lang po yan. Tignan niyo paano na nai-insulto kapag hindi po tayo tapat sa pagbibigyan natin ng Lord. Hindi naman po niya yung kailangan eh. We give because, number one, to deny ourselves. To develop our character. To save us from the love of money, which is the root of all evil. And of course, to bless us more. Amen. Wala nang bisa mag-amen, Lord. So those who follow Jesus will receive 100-fold of blessings in this life. 727 na, point number 2 ko pa pala. Number 2 po, to become a disciple of Christ, one must be a learner of Christ. Mag-aaral o handang matuto para po kay Kristo. Handa ho ba kayong matuto ngayon? Tingnan po natin yung learner of Christ. A learner of Christ must have a teachable spirit. Sabihin niyo po, teachable spirit. Now, tanong ko po, meron ho ba kayong kakilala na hindi po siya tumatanggap ng correction? Hindi siya teachable. Pero sabihan na Kristiyano. Nung i-forerunner na siya, hindi siya teachable, sumbong niya kaya kami. Kailangan po siyang kausapin. Or nung mati kayo kakilalang pastor pala kaya kami, ay teachable. Turuya po. Bamiyang ipako kayang krus. Dali, biro yan po ito. Burimi pong sabihan, mag-suffer yan kayong consequence. We need to have a teachable spirit. Amen? In order for us to be disciple of Christ. Proverbs 12:1, humanda kayo, kayong hindi ayaw magpakorek. Kayong akala nyo, tama kayo, tapos didepensa nyo pa. Sorry, pero kasi. Ne? Sorry, pero kasi. At iya pa, pero kasi. Sorry, wano nga pa nasakit na ka, pero kasi kasalanan mo eh. Whoever loves discipline or instruction sa ibang salin po, loves knowledge. Yung pong discipline sa Hebrew, instruction din po. So yung instruction, kapag, halimbawa, nagkamali yung anak mo, ini-instruct mo siya, hindi mo siya basta pinapalo. Lalo na po kung malaki na ako, malalaki na po yung mga anak ko, hindi ko na sila pinapalo, ini-instruct ko na po sila. Yun po a way of discipline. If you will not instruct your kids, mapapariwara po sila kung hindi mo sila discipline. Kaya nga po, whoever loves discipline or knowledge, or instruction, loves knowledge, nagiging mas matalino sila. But whoever hates correction is what? Sabi mo kayong kasiping mo, do not be stupid. Wala dapat stupid po sa mga anak ng Diyos. Mano na ho natin to. Naging ano ko po ito, no? Malaking tulong po sa akin to kasi nung nag-aaral pa po kami ng misis ko, pinagawan po niya akong girlfriend ko na po siya noon. Pinagawa po niya ako ng frame na kung ano daw pwedeng isulat doon na maganda. Nag-isip po ako ng Bible verse. Dinala po ako ng Lord dito. Habang ginagawa ko po, ililetteran niyan. Sabi ko makanyan, stupid ko pala ako. Dahil nung kabataan po ako, ang dami ko pong ayaw kong pakorek. Alam ko, kaya ko naman, alam ko, kahit paano matalino naman po ako. Pero alam niyo po, yung mga ganyan na matitigas ang ulo, na po sabi ng Proverbs 5:11-14, at the end of your life, you will groan. Sa bandang huli, mananangis ka, sabi po, when your flesh and body are spent. You will say, how I hated discipline. Bakit ko kinabuhian ang disiplina, ang instruction? How my heart spurned correction. Bakit hindi ako tumanggap ng pagtutuwid? I would not obey my teachers. Hindi ko sila sunod ang mga teacher ko. Or turn my ear to my instructor. Hindi ko sila pinakinggan. Maging ang mga instructor ko. And I was soon in serious trouble. I was soon in serious trouble. Ako po hindi ko pinakinggan ng Diyos kung bakit po ako nag-dialysis. Kaya nga po ako nasa serious trouble ngayon. Sometimes we learn the hard way, but kung sa instruction pa lang, sa word pa lang sumunod ka na, magiging magandang lahat. But ako po, para lang matuto, I learned the hard way. Talaga pong latigo. May mga Kristiyano po na
masyas ko buntok, you will learn the hard way. Hindi po ako nagsabi niya, nasa Bible yan. And I was soon in serious trouble in the assembly of God's people. Ibig sabihin po nito, mananampalataya po siya, believer po siya ng Diyos during the Old Testament time. Pero kahit na mananampalataya siya, nag-a-attend po siya ng pananambahan po nila, no, sa mga synagogue po nila, pero dahil matigas ang ulo, he was in serious trouble. So a person who is hard-headed, matigas ang ulo, and not having a teachable spirit will fall into many troubles. Dito sasabi kayong ito yan, sige, subukan nyo itong pagiging masyas yung buntok, tuloy nyo yan. Ne? After pilang banwa, balikan nyo, sabihin nyo, pastor, lemo, masalese ako. Lawin, tamo. Kung ikay totoo, tutuyig salita na ng Ginoo. But if you believe the Word of God is alive even today and true even today, you will follow the Word of God. Because you are a disciple of Christ. You claim to be a disciple of Christ. Amen. Proverbs 15:10, whoever abandons the right path will be severely disciplined. Kung hindi ka na nasa right path, severely disciplined. Whoever hates correction will what? Will die. Maraming matitigas ang ulo ang namatay po. Sa balita na lang po, hindi po totoo yung masamang damo, mahirap mamatay. Hindi po. Mas marami ang namamatay sa mga na masasama sa balita po. Hold-upper, mga kabataan po ito kuminsan. No? Rapist, snatcher, mga ano ho ito, napapariwara sa kanilang buhay. Paniwalan nyo ito. No, kunwari batitang kapag masamang damo hindi namamatay. No, kanya batit ta. O di nga luwaki kayong gayon, paniwalan nyo ito. Nyapin sabi nyo, ako makay magpakakay po, tagad na ako kunan Lord. Ako po, 18 years and 4 months na po ako nagda-dialysis. Masama po ang aking ang dami kong compromise, kahit Kristiyano na po ako, nasa worship team ako, pero hindi ko inuuna ang Lord. Hindi siya number one sa akin, gusto ko po pera, gusto ko yumaman. I have the love of money, which is the root of all evil. No, napariwara po ako. Kaya nga po, mahirap po yung Dapat po 2007, namatay na ako. Pero I repented. Buti na lang, mabuti ang Diyos, mapagpatawad siya. I repented. Sabi ko, Lord, paglilingkuran kita. Hanggang meron kang lakas at buhay na binibigay sa akin, paglilingkuran kita. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, masahaba ang buhay mo. It doesn't mean dito sa church. Pwede mo paglingkuran ng Diyos sa family mo. Yung nakikita nila sa Kristo sa iyo, sa iyong trabaho, sa paaralan, nakikita dapat si Kristo sa iyo at sinishare mo si Kristo. That is how we serve Jesus. Amen. Proverbs 15:32, if you reject discipline, you will only harm yourself. Masakit ang disiplina, pero mas masakit kapag rineject mo ang disiplina. Kung rineject, 10 minutes na ako mo. Praise the Lord. O sima pala kayong lakad. If you reject discipline, kung rineject ko po yung pagdidisiplina ng Lord, mete na ako. Nung puros na ako mong reklamo, Lord, na ako bisay, na ako nyam. You will only harm yourself. I was harmed after 3 years ko pong nagdadialysis. During 3 years na ako nagdadialysis, sabi ko, Lord, kakalambating healing. 3 years pa lang po noon, nainip ako. Na-hospital po ako. Parang ngayon po, nagdugo po ako. Yun po, wala pa na akong ginawa. Basta dinugo na lang po ako after ng prayer works. Mismo. But dinugo po ako. During that time, 4 na bag ang sinalin po sa aking dugo. 4 po kami nakakonfine na pareho po yung kaso po namin. 2 ang namatay. Sabi ko po noon, magmula noon, Lord, magmula ngayon, kahit mahirap at masakit ang aking nararamdaman, hindi na po ako magre-reklamo. Siguro sabi ni Lord, I praise the Lord. Magpapasalamat kasi in everything give thanks to the Lord. Learn to give thanks to the Lord even in sufferings. Because that is power, that is faith. Learn to give thanks in the Lord even in times of trouble. Even in times of pain. Sabihin mo, thank you, Lord. You are still good. You are still good. And I will still worship and praise you because you are worthy of praise. Worthy is the name of the Lord to be praised. Amen. Now,
So, but if you listen to correction, you grow in understanding. Mag-grow ka kung magano. So, but how to grow? No, 10 minutes lang po ako, pero di na niyo kung grace pa. Amen. So, come to Christ and learn from Him. This is how, sabi po niya sa Matthew 11:28, come to me who are weary and burdened, and I will give you rest. Pagod na ba kayo sa kakapasan nyo, sa krus nyo? Lapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. Yung pamatok po, alam niyo po yung pamatok na dalawa pong baka ang pwedeng doon. Kaya sabi po ni Paul, do not be unequally yoked with unbelievers. Kasi po, mapapagod ka. Kasi ang unbeliever po, malit po ang kaluluwa niyan. Ikaw malaki dahil nakay Kristo ka. Malaki ang espiritu mo. Lagi may intindihan. Halimbawa po yung matitigas ang ulo dyan na may mga ilang po na talagang matigas ang ulo. Sabi po namin na hindi sila mag-aasawa ng unbeliever. Nag-asawa pa rin ng unbeliever kasi pogi. Ito, Lord, sinasabi po sa amin, ibo-born again ko na lang po siya, Pastor. Bakit ikawaring yung Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ang nagbo-born again. O yun, nakipamatok sa po, lagi niyang dinadala po ang relasyon po nila. Mabigat. Pero kay Kristo, kapag nakipamatok ka, ikaw ang dinadala ni Kristo. Kaya nga po, come to me. Kailan tayo dapat lumapit kay Kristo? Every day. Come to Him. No, sabi niya, take my yoke upon me and learn from me. Tuturuan ka niya, paano mo mapagtatagumpayan ang mga sitwasyon mo. He will give you wisdom kung anong gagawin mo sa mga problemang kinakaharap mo ngayon. He will give you wisdom at magiging magaan ang lahat. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. So lagi po tayong lumapit po kay Kristo. John 8:31, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching, kung talagang learner ka, you are really my disciples. If you hold on to my teaching at learner ka, you are really my disciples. Yun lamang pong nangahawakan sa salita ng Diyos. Hindi po yung, dahil hindi ka gumagaling, at nagpe-pray ka naman, at hindi ka rin mapagaling ng mga doktor, minta ka kayong manawas. Sabi mo, wala namang mawala. Atin. Yung loyalty mo kay Kristo nawawala. Amen. Nino pa pong magpatawas kaya kayo? Baling kilikili, okay mo. Amen. Pero nang magpatawas kaya kayo, ay atin pong kahit kaya kayo makanya na. Dapat kita pong makaya na tanaman na, magmimiyan ko pong metong buong litsyon na. Ang pong pansit, ang pong kaya po. Bantayin niya po, iyamong kumakarita. You hold on to, sinabi na po ng Ginoo na make-provide niya. Sinabi ng Ginoo, magaling tayo. Ako pong diyan masakit pa ng daman, Lord. Sinabi mo magaling ko, edi magaling na ako. Tahalakad ko, mag-preach ko. Pero masakit ko pa ng daman. But the truth is the Word of God. By His stripes, we are healed. Amen. Balo yun po ngayon po, habang nagpipreach po ako, wala ako na pong pain. Kung isipin ko po yung mga pain ko, nandun ko pa mayayari. Okay na ako, tipa na ako. Buri ko pinagkatapang last just ken. Diyan pa makatalakad ko nga po, masakit na rin joints ko. Ang sakit po ng joints ko, dito. Pati po itong mga daliri ko ngayon, sumasakit na in Jesus' name. Hanggang sabi, baba po. Pero lahat po nang yan, sabi ko, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Pamanik ko po kayong sakyan. Talaga pong abaitan kaya pa yung bitis ko, uling SUV. Pag natutulog po ako, magbiling ko mo, in Jesus' name. Daramdaman na akong misis ko. Kaya ba't padala na ako nanong video, exercise na pong kahit. Talaga pong kaluguran na akong misis ko. Deni retang gawon mo, stretching na pong. Gagawan ko naman. Pero Kristo mo talaga, yung kalakasan, tamot, kagalingan. Hold on! Kung bibitawan ko na po yung, Lord, manatatutong magpagaling ka. I am not a disciple of Christ. Kasi sabi niya, by His stripes, magaling na tayo. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Ang tanong, hanggang kailan ka pwedeng humawak sa pangako ng Diyos? Katulad ni Abraham, 99 na 24 years ang maninaya, ala pa rin bibiyang Ginoo, pero he never wavered. He never weakened in his faith. He grew stronger and gave glory to God dahil naging mas matindi pa.
Wow, mag-25 years na. Balo ko to paranin ng Diyos. Pero ikatamo, Lord, pabula, no? Makanyang ka. Balasubas ka. Ot kanya yan may best friend mo. Yang kakampi mo. Hindi po yan basta dinidili ng Lord. Marami sa mga blessing po natin, may mga pumipigil na demonyo. Nasa book of Daniel yan, wala lang po akong time, no? Poto mirastang alas 11. Nya shortcut kay para at least alas 10 siya rita na. 2 John 1:9. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. What kind of teaching? The Word of God. Sinasabi po ni John dito. But anyone who remains, hold on, abide, dwell, tarry, continue in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Kaya kapatid, kahit gaano kahirap ang dinadanas mo, panghawakan mo yung salita ng Diyos, na maganda pa rin ang plano ng Diyos. Natuto pa rin niya ang kanyang pangako dahil ang Diyos, hindi siya sinungaling. Pero ikaw kaya, handa kang mag-persevere, mag-endure until the end. If you are a follower of Christ, no, sabi po dyan, a true learner of Christ is a disciple who is faithful to the Word, holding on to the Word, abiding in the Word, continuing in the Word, tarrying in the Word, remaining in the Word, until the end. Amen. Faithful to the Word. Point number 3, last na lang po ito. To become a disciple of Christ, one must be committed to Christ. Sabihin niyo po, committed to Christ. Yung pong Matthew 16:24, if anyone would come after me, must deny themselves, take up the cross and follow me. Ang sinasabi ni Kristo, handa ba kayo sa commitment? Handa ba kayo sa covenant? Commitment po. Kailangan po committed tayo kay Kristo. Ay, masakit pa namdaman, mag-online na ako mo. Nasa po commitment mo? Betang forerunner kaya kayo. Ay, ikay na pang mag-lead na ako makapag-attend. Ating kong asikasuhan. Commitment po ang hinahanap ni Kristo. Dapat po committed tayo, hindi committed. Di nga kaya committed lang, makitid lang utak. Hindi nila naintindihan kung ano po yung kinumit nila kay Kristo. If you understand fully anong kinumit mo kay Kristo, kagaya ko po ngayon, glory to God, grace lang po ng Lord, kahit masakit ang pakiramdam ko po, dahil ang commitment ko, mag-preach, ginagawa ko po siya. Dahil may commitment po akong i-bless po yung bagong bahay, kahit masakit po ang pakiramdam ko, pumunta po ako. Kasama ko po ang Lord. Kami lang pong dalawa. Sabihan ko sana, Lord na pa mag-drive. O na po, masyak lang ng tao, ito lang yung driver tayo. Pumakas kong pulis, tagalan niya ito, makaksidente yan. Sabi ko, ako nasabihan ka, Lord. Balo kag yun yung Lord di driving sa akin. Pero ako na po sinabi ito. Puta po, abatan da kami. Alayang lisensya yung Lord. Praise the Lord. 2 Timothy 1:12. Sabi po ni Paul, that is why I am suffering as I am. Sabi po ni Paul dito, nagsasuffer ako. Yet, this is no cause for shame. Hindi ako nahihiya dito sa mga sufferings ko, sabi po ni Paul. Kahit po ako sa mga sufferings po, hindi po ako nahihiya dahil grace po ng Lord, bakit ako nakakatayo po ngayon? Yung ko kakalunusan. Na, pastor, 18 years na magdaya, masakit siya pa ito, nakalunos naman. Hali po, nung balasubas ka, mas makalunos ka na ako. Dahil nung matetang para-pareho yan ako, sigurado ko kayong banwa. Unang nung balasubas ka, alika! Kawawa po yung taong hindi talaga ligtas. Yun po ang kawawa. Kahit na mayaman sila, marami pong sikat, malakas ang pangangatawan, pero pag namatay sila, impyerno pa rin. Mas kawawa po yun. Hindi balik tayo may mga suffering, may mga problema, pero hindi tayo kawawa, hindi tayo loser. May kapayapaan pa rin tayo, meron pa rin tayong joy. Even in the midst of pain, meron pa rin tayong joy. Ako po, ina-enjoy ko po ang paglilingkod kay Lord, kahit may pain. Sabi po ni Paul, because I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang pinanaligan ko, pinaniwalaan ko. Sinampalatayanan ko. Kayo po kilala nyo? Whom you have believed? This is the big problem. Kaya madali tayong matisod, madali tayong manlupaypay because hindi mo talaga kilala ang Panginoon. And that's why sabi ni Paul, I want to know Christ
40 years na po siya naglilingkod dito, and the power of His resurrection. Because the know you more about your God, your Creator, your Savior, your friend, the more you will grow strong in your faith. Na kahit anong shame and suffering katulad ni Paul, hindi ka mag-give up. Ang sabi niya, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Kumbinsido ako, kaya niyang ingatan kung ano yung pinagkatiwala ko. So, ano pinagkatiwala ni Paul? Ang kanyang buhay sa Lord. Alam niyo po gaano ba committed si Paul? Hindi po katulad ng problema natin. Tignan po natin yung mga persecution niya, yung mga hardship, sufferings niya. 2 Corinthians 11:23-28. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman. No, tignan niyo po, sabay na lang po kayo sa akin sa pagbasa. Medyo mahaba ito. But I have served Him far more. I have worked harder, sabi po niya, been put in prison more often. Madalas po siyang nabibilanggo. Dahil sa gospel, hindi dahil balasubas siya. Been whipped times without number. Nalatigo po siyang hindi na niya mabilang. Faced death again and again. Ilang beses na po niyang hinarap ang kamatayan. Stoned to death. Talaga po namatay po siya doon. Binuwalan siya ng mga believers. After po siyang binato, nag-preach na naman. Matindi po si Paul. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Kung ano po yung pinaglati ko kay Kristo, na sumasama yung laman, 5 beses na tikman ni Paul during this time. Alam niyo po, yung likod ni Paul, puro buto na lang. Siguro po, hindi na naghilom yung mga sugat niya. Alam nga namang mag-preach siya, layang malan. May damit siya, kaya dumidikit po yung... Alam niyo po kapag dumikit yung tela, I remember nung po hindi, 1 year po akong may mga sugat sa paa, dumidikit po sa medya, sa mga gasa po yung ano. Habang nagpipreach po ako, sakit ng paa ko. Noon pa man po, may mga sufferings na ako. Pero hindi pa, bago-bagong pastor pa ako noon, hindi pa ako ang lead pastor. Pag uwi po namin, makita po ng misis ko, yung medyas ko po, may mga dugo. Dinudugo po ako habang nagpipreach po ako. At sabi ko, magpipreach pa rin ako. Magpipreach pa rin ako. Si Paul, mas matindi po sa kanya. Nilatigo po siyang sumasama ang laman 5 beses. 3 times, I was beaten with rods. I was once stoned. Ito po yung namatay siya. 3 times, I was shipwrecked. No, para sa gospel, pero yung barko niya, na-aksidente. Di nga luwaki akatamo. Ay, may aksidente, pastor? Ay, siguro ito yung kasalanan ni pastor. Si Paul, wala naman siya kasalanan, pero 3 times na shipwreck. Ikatamong ba kanyang kaisipan? Judgmental ka. Yan po yung judgmental. Ay yan, siguro may kasakit siya, pastora. No? At yun yung kasalanan. Ha? Balasubas ka, kapatan. Paul Kenny, may kasalayan niya. At luyang beses may aksidente kayong barko? No. May mga demonyo pong nakakasingit sa buhay po natin. Na sometimes, pinapayagan ng Diyos. Hindi po natin maintindihan, but sabi niya, alam ko ang aking, I know whom I have believed. And I am convinced na iingatan niya ang pinagkatiwala ko sa kanya. Hindi kinwestiyon ni Paul sa mga problema niyang ito. Ang mga, sabi po niya dyan, once I spent a whole night and day adrift at the sea. Nung minsan na, ano po sila, lutang-lutang siya sa dagat. Day and night. Kung kayo po yun, Lord, no ka rin ka, ba't kaya mo rin mag-preach ko? Siya hindi po. Hindi pa rin nagkasala si Paul dito. I have traveled on many long journeys mula po Israel, Africa, Asia, Europe. Ala pong aeroplano kanita. Barko lang po. Alam mo naman po tricycle kanita o kolong-kolong. Maglakad mo. Hindi, sabi po dyan, nakurin ako. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my people, the Jews, as well from the Gentiles. I have faced danger in the seas. Ang dami pong danger na hinarap niya in the deserts and on the seas. I have faced danger from men who claim to be believers but are not. No, I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. Marami akong walang tulog, sabi niya. I've been hungry and thirsty and often gone without food. Laging gutom si Paul. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Alam niyo po itong, sabi ko, hindi ko kaya itong dinaanan ni Paul. Hindi ko kaya. Then besides all this, sabi po niya, ang pinaka-iniisip niya, I have the daily burden of my concern for all the churches. Wala siyang pakialam dun sa mga pain and suffering. Ang iniunawa pa niya,
Kamusta na kaya yung mga churches na itinalaga ko, na itinayo ko sa tulong ng Panginoon? Pero alam niyo po, nung malapit na mamatay si Paul, malapit na po siyang pugutan ng ulo. Sabi niya kay Timothy, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Dapat ito rin ho tayo. Fight the good fight of faith. Amen? Finish the race and keep the faith. Hold on to the Word of God. Ano po itong mission ni Paul? Acts 20:24. However, I consider my life worth nothing to me. Walang kwenta ang buhay ko itong sabi ni Paul. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ano po itong kailangan niyang finish the race, complete the task? The task of testifying the good news of God's grace. I do believe hindi lang po task or assignment ni Paul to. Lahat po tayo assignment natin to. We need to testify about the good news of God's grace. Na hindi nagalit ang Diyos sa tao. Kailangan lang silang maniwala sa kanyang bugtong na anak. Sabi ni Paul, hindi mahalaga ang aking buhay. Ang mahalaga, makumpleto ko, matapos ko ang pinapagawa ni Kristo. This is the cause. These are the cause of being a disciple. Are you still want to be a disciple of Christ? Praise the Lord. Ulit ang impumingayment kaya kayo. Suna po kaya kayo yan. To be a true disciple of Christ, one must fully commit to Him until the end. Mag-review na po tayo. I am a disciple of Christ. Number 1, follower of Christ, learner of Christ, committed to Christ. Last verses na lang po before we take the Holy Communion. Matthew 28:19-20, very familiar verse. Therefore, go and make disciples of all nations. Make disciple. Take note of that word. Make disciple. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples in Jesus' name, I rebuke you. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. To obey. Kapag disciple ka na, obedient ka na. Hindi sinabi ditong, i-preach nyo lang ang gospel. No, make disciple. Kaya nga meron tayong CU. Dinidisciple po tayo sa CU. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. A true disciple of Christ is committed to make disciples and teach them to obey Christ. Alam niyo po, tanong ko po ngayon bago tayo magtapos. Are you a believer? Ulitin ko po, are you a believer of Christ? Next question, are you a disciple of Christ? You can be a believer, but it doesn't mean you automatically you are a disciple. You may be a believer, yes. But the question is, are you a disciple? Paano mo malalaman na ikaw disciple? Ito mga pinag-aralan po natin tatlo. You may believe Christ, but are you following Christ? Do you have teachable spirit? Are you committed to Christ? Handa mo bang iwan ang lahat, pati kayamanan, pati pamilya, para kay Kristo? Iba po ang believer sa disciple. Amen. And I hope maging disciple po tayo ni Kristo dahil ito ang gusto niya. Ito po ang gusto niya, maging disciple po tayo, maging obedient po tayo. Amen? Sino pong handang sumunod pa rin kay Kristo kahit na parang mahirap po pero hindi. Grace and the power of the Holy Spirit will help us. Amen? Tayo po lahat tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Praise the Lord. Hallelujah.